Kakaiba po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Nagmula pa po ang karanasan ng mga magulang ko na nagpapatuloy hanggang sa akin. May kinalaman po sa aswang na naging nobya noon ni tatay. Ako po si Kian. Dekada 60 nang mangyari iyon sa probinsya ni Tatay Oscar. Binata pa siya at nasa poder ng lolo Jong ko. Hoy! Hoy, Oscar! Saan ka na naman pupunta ha? Hoy, Oscar! Saan ka pupunta ha? Diyan lang po sa tabi-tabi, lolo. Nakapag-igib ka na ba ng tubig at nakapagsiba ka na ng kahoy? Nakapagsibak na rin po. Pero pwede po bang mamaya na ako mag-igib? Mangunguha lang po kami ng bayabas ni Patpat. Ikaw na bata ka sana naman kayo mangunguha ng bayabas ha? Doon ba sa loob ng bahay sa gulod? Doon po kasi marami. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Hindi kayo dapat magpupunta roon. Ay, si lolo. Alam ko na po yun. Dahil may nakatirang aswang doon. Maniniwala pa po ako kung multong nakatira doon. Kasi abandonado ng bahay. Pero aswang? Malabo po yun. Di ka talaga naniniwala sa akin, Hindi naman po sa ganun, lo. Matagal na rin po kasi kami nagpapabalik-balik ng kaibigan kong si Patpat doon. Ilang beses na rin po kami nakapasok doon sa loob ng bahay. Wala po talagang nakatira doon, lo. Pero alam nyo, lo, parang meron doong multo Isang beses, nakatulog ako sa upuan doon sa loob. Bigla akong nilamig. Tapos may nakita akong nakasilip sa akin mula sa madilim na kwarto. Karipas ako ng takbo Pero sigurado ako, multo po yun, lo. Kasi kung aswang yun, di sana nilapitan ako at nilapa habang tulog ako, di ba, lo? Puro kakalokohan na bata ka? Hindi po yun kalokohan, lo. Totoong nangyari po yun sa akin. Kahit itanong niyo pa po kay Patpat Nalit nga po siya ng dating nun sa usapan namin Kung may multo bakit ka babalik doon? Nasa loob lang naman po ng bahay yung multo Takot po siya sa labas. Makinig ka nga sa akin. Nasabi ko na sa'yo ng ilang beses pero hindi ako magsasawang ulit-ulitin sa'yo hanggang bumaon ka sa kukuti mo na ang bahay na yun ay pag-aari ng mga aswang, Laurel at Eva. Alam mo, ang mga taga-taal na taga rito, iyon story ng buhay nila at napatulayan na nila nanggaling talaga sila sa lahi ng mga aswang. Kaya sinugod sila ng mga tao at sa pilitang pinaalis sa baryo. Tinangkang sunugin ang bahay nila pero himalang kalahati lang ang nasunog. Tapos hinayaan ng mga tao. Total, hindi na rin naman nagbalik ang mag-asawa. Ang bali-balita ay namundok na at sumama sa mga kalahi nila. O di ba, lo? Kabisadong-kabisado ko na. Taboho ka? Alam mo na pala Bakit babalik ka ba't susunod ka pa sa akin? Kasi nga, lo, ang tagal na pong nangyari noon. Kaya imposibleng bumalik pa ang mag-asawang aswang na yun dito sa baryo natin. Baka nga po patay na sila Siyempre, tumanda na ang mga yun. O kaya, baka napatay na ng mga nagro-ronda sa ibang lugar. Bakit natatakot pa rin po kayo? Sabi ng kaibigan kong babayla na si Sanang, may uri ng aswang na matagal bago mamatay. Sila yung mga aswang na may kakayaang magbago ng anyo. Baka matanda pa sa akin. Making dalaga, minsan na may bata. Ay, si lolo talaga. Sige na po, naniniwala na ako. Alis na po ba ako, lo, ha? Hinintay po ni Patpat Aba talagang pupunta ka pa roon? Oh! Hindi pa ako tapos magkwenta! Sandali! Ang sabi ng babaylan, babalik ang mga aswang! Ay! Sabihin ko po kayo kapag nagbalik na sila. Kwento ni tatay, napakabait ni Lolo Jong. Pero yun nga lang,
Mapapaniwalain daw talaga sa mga aswang kasi maraming naging karanasan na may kinalaman sa mga aswang. Kaya naman, lagi siyang pinapaalalahanan. Sadyang may katigasan ng ulo ni Tatay Oscar. Sige pa rin siya sa pagpunta sa bahay sa gulod. Hanggang isang araw. Aba, sinong babaeng yun? Ngayon ko lang siya nakita rito ah. Sigurado ako, hindi siya taga rito sa baryo. Hoy! Ay! Ano ka ba? Huwag kang gugulat. Ba't ngayon ka lang dumating? Inutusan pa kasi ako ni nanay. Ikaw, kanina ka pa? Kadarating ko lang din. Si Lolo kasi, nagpamasahay pa ng balikat niya. Sumasakit daw. Tara na, may dala akong plastic. Nilakihan ko na. Nung nakaraan kasi, nabitin yung dala natin eh. Sandali. Shhh! Huwag kang maingay. Ha? Bakit? May tao. Nakita kong pumasok sa loob ng bahay. Parang kaidaran din lang natin eh. Lalaki rin ba? O babae? Babae. Maganda at sexy. Talaga? Ano pang hinihintay natin? Pasukin na natin. Sira ulo. Hindi tayo masamang tao eh. Eh bakit? Masama ba magpakilala? Ah, akala ko kung anong iniisip mo eh. Ikaw itong madumi mag-isip eh. O ano, tara na. May kasama ba siya? Wala. Wala naman pala eh. Tara na! Sandali lang. Hinaan mo nga ang boses mo. Teka, huwag mong sabihing iniisip mong multo siya. O baka aswang. Tulad ng laging kinukwento ng lolo mo. Mukha naman siyang hindi multo eh. May dala pa nga siyang bagahe. Parang galing siya sa malayong lugar. Baka galing sa Maynila. O sa abroad. Pero, paano natin malalaman kung magmamasid lang tayo rito? Katukin na natin. Makipagkaibigan na tayo. Total, isa lang kama siya. Sige na nga. Pero ikaw ang mauna. Bakit ako? Naduduwag ka ba? Hindi no. Alam mo namang mahihain ako pagdating sa mga babae. O sige, ako ang mauna. Pero tandaan mo, kapag ako natipuhan niya, huwag mong susulutin siya ha. Oo na. Malabo namang mangyari yun eh. Ang sulitin siya? Ang matipuhan ka niya. Ano ka mo? Ulitin mo ang sinasabi mo. Ayoko nga. Tara na. Lakad na. Dahan-dahanin mo ang katok mo. Baka matakot siya. Teka, sigurado ka bang taong nakita mo? Baka multo naman ha? Tulad nung kwento mo sa akin nung nalit akong dumating. Tao yun. Sigurado ko. Kung sigurado ka, ikaw ang mauna. La, ikaw na. Ikaw na. Nandito na tayo sa harap. Kumato ka na. Kinukutuban ako eh. Parang masama. Pinagsasasabi mo dyan. Magandang hapon. Ako nga pala si Patpat. At siya naman ang kaibigan kong si Oscar. Ezra. Ezra ang pangalan ko. Wow, kasing ganda mo palang pangalan mo. Bago ka rito? Oo. Ikaw na mag-isa? Oo. Baka may gagawin ka. Pwede ka namin tulungan. Di ba, Oscar? Oo. Wala naman. Salamat. Alam mo, laki kami narito eh. Naunga kami ng bayabas sa Kasampalo. Sa banda roon, no? Kamag-anak mo ba yung dating nakatira rito? Oo. Talaga? Ang sabi kasi ng mga tao, yung mag-asawang Sige Ezra. Mauna na kami. Balik na lang ulit kami bukas ha. Baka pagod ka na sa biyahe. Kailangan mo na yata magpahinga. Teka, hindi man lang ba niya tayo papasukin? Halika na. Sablay ka na eh.
Paano sablay? Masyado kang nagiging madaldal. Hindi pa natin siya kilala ng lubos. Umalis na agad sila noon kasi kinabahan si tatay dahil muntik nang madula si Patpat. Muntik nang masabi ang tungkol sa mag-asawang aswang na naninirahan doon dati. Gusto nga rin sanang malaman ni tatay kung kaano-ano ni Ezra ang mga yon. Pero pinigilan daw niya ang sarili niya na mag-usisa kasi syempre, bagong kakikilala pa lamang nila sa tao. Baka sabihin, kalalaki nilang tao, mga tsismoso sila. Ayaw sanang sabihin ni Tatay Oscar kay Lolo Jong ang tungkol kay Ezra. Pero nalaman na rin pala ng lolo niya ang tungkol sa pagdating ng babae sa lumang bahay mula sa mga kapitbahay nila. Oscar! Halika agad kumain na tayo habang mainit pang iniyaw kong isda. Aba, ayos! Paborito ko pala ang ulam natin. Nabalitaan mo o alam mo na. Hindi mo lang sinasabi sa akin. Ang alin po, Lo? Yung dalaga doon sa bahay sa gulong. Usap-usapan na may babaeng kasing kaidaran mo siguro. Ang nakatira raw doon ngayon ay walang nakakalam kung sino siya, saan siya nagaling. Malabang po kamag-anak niyang may-ari ng bahay. Kasi hindi naman po siguro siya titira ng basta-basta ron eh. Di ba? Kung hindi niya kilala ang may-ari. Saka, mukha naman po siyang mabait eh. Kung gano'n alam mo na pala. Nakita mo na siya. Po? Hindi ka talaga sanay magsinungalingan Halatang halata. Kailan pa siya dyan dumating? Nung isang araw pa po, Lo, nakita po namin ni Patpat. Tapos nagpakilala po kami. Sinabi rin naman niya ang pangalan niya. Ezra. Bukod po doon, wala na po kaming ibang nalaman tungkol sa kanya. Ezra? Oscar na po. Simula ngayon, huwag na kayo babalik doon. Baka kasi yung anak na mag-asawa na Eva at Laurel. Abay, delikado. Sa tingin ko, tamang kaibigan kong babaylan. Si Ezra ang tinutukoy niya nga nagbabalik na aswang sa baryo natin. Pero Lo, hindi naman siya mukhang aswang eh. Alam ang ilantad na yung tunay niyang anyaw sa harap ng mga tao. Ay, di ka talaga nag-iisipan na. Kung talaga hong aswang siya, bakit naman po hindi niya kami nilapa ni Patpat? Dahil ang mga aswang. Di talaga sila basta-basta nung bibiktima. Kumukuha sila ng mga perpektong tsembaw para makapambiktima. Nang sa gayon ay hindi sila sumablay. Ganun po ba? Oo! Papaano po kung siya nga ang anak ng mag-asawang aswang at bumalik siya para maghiganti sa mga taga rito? Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang nasisiguro ko lang ay tak na kakalat na naman ang lagim dito sa ating baryo. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng pagkakagulo mula sa labas. Sandali, dito ko lang. Tapusin mo ng pagkain mo. Titignan ko lang kung anong nangyari sa labas. Sige po, Lo. Dito lang talaga po ako. Hindi ko maiiwan ng pagkain ko, Lo. Ang sarap kaya nito. Makalipas ang ilang saglit. Lolo, ano po nangyari? Bakit naman daw po nagkakagulo sa labas? Ayun lang nga ba sinasabi ko? Nag-uumpisa ng magkalat ng laki mga sawag. Ayun, nagtakbuhan sila ron sa kakahuyan. May natagpuan daw na bangkay doon at hinala ng mga tao na aswang may kawa. Matagal na rin mula lang may napabalitang aswang dito sa laka natin. Nang mawala ang mag-aswang Laurel at Eva, ay nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Tingin niyo po ba, Lo? Si Ezra ang may gawa? Hindi ko sigurado, no? Pero malakas ang kutob ko na siya ka. Siya lang naman ang bagong salta rito sa baryo. Kita mo, may kasunod ka agad na kanyang balita. Papaano naman po kung hindi naman talaga aswang si Ezra?
Pupuntahan ko ang kaibigan kong babaylan bukas. Huwag na po, Lo. Maglagay na lang tayo ng mga pangontra sa aswang dito sa bahay natin. At teka lang po, Lo. Anong mangyayari ngayon? Magsasagawa po ba sila ng pagroronda? Di ko alam. Pero, baka nga, magbuo ng ronda mga kalalakihan rito sa atin. Tulad ng ginawa nila dati. Sa tingin ko naman, Lo, hindi si Ezra ang aswang. Kararating niya lang naman po rito eh. Gagawin po ba niya agad ang pambibiktima kung alam niyang paghihinalaan siya ng mga tao? Saka doon siya nakatira sa dating bahay ng mga aswang. Tiyak na iisipin ng lahat na siya nga ang aswang na anak nila. Bakit? May punto ka naman. Pero, aalamin ko pa rin sa kaibigan kong babaylan. Si Lolo talaga. Naguguluhan pa si tatay noong mga panahon na yun. Kasi sa isip niya, hindi ipapahamak ni Ezra ang sarili para gumawa agad ng bagay na ikapaghihinala sa kanya ng mga tao para mapalayas lang din sa baryo tulad ng ginawa sa mga magulang niya kung siya nga ang anak ng mag-asawang aswang dati. Kaya sina Tatay at Patpat ay itinuloy pa rin ang pakikipagkaibigan kay Ezra. Hindi naman na nasundan ng balita tungkol sa aswang, kaya medyo kumalma ang mga taong nag-iisip na aswang ang bagong salta sa dating bahay ng mag-asawang aswang. Dahil naman sa angking ganda raw ni Ezra, kaya hindi mapigilan ni Tatay Oscar ang mapahanga. Si Patpat ang unang nanligaw, pero siyang sinagot ni Ezra. Talaga? Sinasagot mo na ako? Oo. Tayo na? Nobya na kita, tapos nobya mo na ako? Oo nga. Yes! Ako na yatang pinakamaswerteng nilalang sa mundong to! Oscar! Patpat! Ay, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba nandyan? Oo. Ang saya-saya mo nga eh. Pinakamaswerteng nilalang pala. Sige, dyan na kayo. Sandali lang, Ezra. Ikakausapin ko lang tong si Patpat. Sige. Patpat! Sandali, Patpat! Bumalik na ron. Teka, nagagalit ka ba dahil akong sinagot ni Ezra? Gagalit ako. Dahil hindi ko alam na nililigawan mo na pala siya. Aha? Pasensya ka na. Akala ko naman alam mo na eh. Di ba nga, sinabi ko naman sa'yo. Akala ko nagbibiro ko lang eh. Patpat, sorry na Brad. Ay, aray. Teka, para saan yun? Para sa isang traidor na kaibigan. Traidor pala ha? O ano ha? Talagang hinahamon mo ko ha? Nagkasakitan talaga silang magkaibigan dahil doon. Hindi lang emosyonal, kundi pisikal din. Maski si Lolo Jong ay kumontra sa namuong relasyon sa pagitan nila ni Tatay Oscar at Ezra. Talagang sisirain mo ang pagkakaibigan ninyo dahil lamang sa isang babae. Siya naman po nag-umpisa eh. At pinatulan mo naman. Lolo, ano pong gagawin ko? Sinuntok niya ako eh. Saka isa pa, may magagawa po ba ako kung mas gusto ako ni Ezra kaysa sa kanya? Oscar, hindi mo pa nga lubos na kilala yung babae na yun. Nung sabi mo, bukod sa pangalan walang ibang alam tungkol sa kanya. O dapat inalam mo muna. Bago mo siya naligawan, dapat kilala mo muna siyang mabuti. Bago kayo nagkasakitan ng kaibigan mo dahil alam mo sa kanya. Lolo, hindi ko na po iniisip yun. Kasi masaya na akong kasama ko siya. Kausap, kapag tinatanong ko siya tungkol sa pamilya niya, ang sila sabi lang niya, ayaw niya silang pag-usapan. Kaya hindi ko na siya pinipilit. Ayaw pag-usapan. Kung gano'n, meron siyang tinatago. Paano kung aswa nga siya, ha? Matatanggap mo ba yun? Mamahalin mo pa rin ba siya? Hindi ko pa po alam kung anong mararamdaman ko. Pero sa ngayon po,
Mahal ko po talaga siya, Lolo. Kung ganon, isama mo siya rito at ipakilala mo sa akin. Pero baka po... Kailangan mo siyang mapapayag. Isasama ko rin dito si Sanang para malaman natin kung anong uri ng nilalang talagang nobya mo. Mahirap na magsisi sa uli. Pwede po bang sa ibang araw? Kasi po, pinapaayos niya pong bahay niya eh. Tumutulong din po ako. Kaya busy pa po siya. Sige, sa ibang pagkakataon, basta kailangan ko siyang makilala sa lalong madaling panahon. Kailangan natin masigurado ang pagkatao niya bago pa lumalim ang relasyon ninyong dalawa. Opo, Lolo. Sige po. Yun yung panahon na mahal ni Tatay Oscar si Ezra. Kahit estranghero pa rin siya sa kanya. Yung tipong handa niyang ipaglaban kahit kanino. Lalo na sa mga nagsasabing aswang si Ezra. Sabi ni Tatay, hindi naman total renovation ang ginawa sa bahay, kundi ginawa lang yung mga sira tapos pininturahan. Masayang-masaya si Tatay noon at nang matapos nga ang pagpapaayos ng bahay ay inimbitahan niya si Ezra para maipakilala kay Lolo. Magandang hapon po. Magandang hapon naman, Iha. O ikaw si Isra? Tuloy ka, tuloy. Opo. Halika na, Ezra. May inihanda si Lolong merienda para sa atin. Hindi mo na itatanong. Naging tagaluto si Lolo sa isang malaking kainan ng kabataan niya. Talaga po? Oo, Iha. Pero, sandali lang naman ako nagtrabaho ron eh. May, nahanap pa rin ng katawan ko sa bukid. Siya nga pala. Nabanggit sa akin ng apo ko na mag-isa ka lang sa bahay? Nasaan ang mga magulang mo? Kasi po... Lo, mamaya na pong tanong. Pwede po bang tikman muna namin ang niluto mong nilupak? Sige. Kumain muna kayo. Masarap yan. Teka, Oscar. Tingnan mo nga kung si Kasyanang na yung paparating. Opo, Lo. Si Lola siya nang nga po. Nako, tamang-tama. Ipakikilala ko sa kanya si Ezra. Pero, Lo... Ano bang naalala mo, Oscar? Hindi ba't napag-usapan na natin to? Sanang! Parenin na! Ezra, si Lola siya nang. Siya yung kababata at kaibigan ni Lolo. Kaibigan din siya ng lola ko na asawa ni Lolo. Kaso, matagal nang yumaon lola ko. Mabait yan si Lola siya nang at mahilig ding magluto tulad ni Lolo. Saka, isa nga rin pala siyang... Babaylan? Paano mo nalaman? Kilala mo siya? Hindi ho. Ngayon ko lang po siya nakita. Pero narinig ko na po ang pangalan niya. Talaga? Saan naman? Huwag ka nang maingay. Andiyan na siya, oh. Sana ngalika, tuloy ka. Tuloy. Tamang-tama at marami akong nailutong merienda. Abay, sakto palang pagdalaw ko sa inyong maglolo. Oscar, kumusta ka na, iho? Binatang-binata ka na pala, ha? Opo, Lola siya nang. Mano po? Binata na talaga yan. At meron na ngang nobya, si Ezra. Ezra, siya si Sanang. Kasanang kung tawagin siya ng mga taga-baryo. Pero pwede mo rin siyang tawagin Lola Sanang. Kitang-kita raw ni Tatay nang magtama ang mga mata ni Lola Sanang at Ezra. May kakaiba sa tinginan nila na para bang nag-usap sila sa mga mata na silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. At hindi pa maintindihan ni Tatay Oscar ay nang hahawakan sana ni Lola Sanang ang kamay ni Ezra. Biglang tumakbo si Ezra palabas ng bahay nila. Sandali! Ezra! Ezra! Oscar, hayaan mo siya. Pero, Lo... Nakita mo na. Natakot siya kay Sanang. Sigurado may dahilan ang pagkatakot niya sa kanya.
Di ba siya nang? Ano? Tama. Oo. Nakita ko sa mga mata niya na hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang aswang. Mula sa nakaraan at nagbalik na siya. Mula sa nakaraan? Nagbalik? Lo, kailangan ko siyang kausapin. Babalik din po ako kaagad. Hindi. Makinig ka sa akin. Si Ezra ay aswang. Kailangan mo siyang layuan. Ano po bang patunay, Lo? Dahil sinabi ni Lola siya nang... Bakit hindi ka mismo ang magpatunay, Oscar? Pagpunta mo sa kanya, magdala ka ng asin. Iyon lang ay sapat na para mapatunayan mo ang ayaw mong paniwalaan. Opo, patutunayan ko sa inyo na mali kayo. Hindi aswang si Ezra. Oscar, bumalik ka rito. Oscar! Hayaan mo na siya. Hayaan mong siya mismo ang humarap sa katotohanan. Pinuntahan ni tatay si Ezra sa bahay sa Gulod. Pero hindi niya natagpuan doon. Nanatili pa raw siya roon ng ilang oras. Matyaga siyang naghintay sa labas. Pero hindi talaga dumating si Ezra. At wala siyang ideya kung saan maaaring nagpunta ang nobya niya. Inabot ng gabi si tatay kahihintay. Nang pauwi na siya, ay saka biglang sumulpot si Ezra mula sa likuran niya. Oscar? Ezra, Bakit nandito ka pa? anong klaseng tanong yan? Bigla ka nalang umalis kanina. Tumakbo ka pa. Natural. Susundan kita. Ano ba kasing nangyari sa'yo? At saka, saan ka nagpunta? Pasensya ka na. Bakit nga? Sabihin mo sa akin ang dahilan. Hindi na kailangan, Oscar. Anong hindi kailangan? Teka, hindi mo ba nagustuhan ang tingin sa'yo ni Lola Sianang? O yung tangka niyang paghawak sa kamay mo? Ako na ang humihingi ng pasensya. Ganun lang talaga siya. Kasi isa nga siyang babailan. Kaya kakaiba lagi ang kilos niya. Walang kakaiba sa kilos niya, Oscar. Ako ang kakaiba. Kaya, mabuti pa'y umalis ka na. Iwan mo na ako. Ano bang sinasabi mo, Ezra? Hindi mo ba narinig? Iwan mo na ako. Hindi kita iiwan nang hindi tayo maayos. Mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oscar! Ezra? Ezra, ano nangyari sa'yo? Ezra, sumasakit ba ulo mo? Halika, kumapit ka sa akin. Bubuhatin kita. Ipapasok kita sa loob ng bahay ninyo. Dito na lang kita ilalapag sa sofa, ha? Sandali, ikukuha kita ng tubig. Wag! Umalis ka na! Pero hindi kita pwedeng iwan ng ganyan ang lagay mo. Ano ka ba? Umalis ka na, Oscar! Umalis ka na! Hindi! Hindi ako aalis. Lalabas lang ako sandali. Tatawag ako ng tricycle. Dadalhin kita sa ospital. Ezra! Anong? Sandali! Ezra! Ako to si Oscar! Ang lobby mo! Huwag! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Oscar! Lolo! Lolo Jong! Si Ezra! Si Ezra! Naka, sinasabi ko na nga ba? Huwag ka matakot. Hindi ba't may dala kang asin? Asin na! Oo nga po pala. Nasa pulos ako po, Lolo. Umalis na tayo rito. Tama kayo ni Lola Sianang. Isa nga siyang aswang. Hindi ka kasi marunong makinig, damuho ka. Mabuti na lang sinunod kita rito. Huwag ka magalala. Nakikita mo ba itong dala ko? Buntot paki ito. Hindi siya sasantoy nito. Huwag na po, Lo. Umalis na tayo. Malakas po siya. Nasugatan niya nga po ako. Hindi niya po ako nakilala. Tara na po!
Sige na, umuwi ka na kung natutuwag ka. Haharapin ko ang aswang na yan. Lo, baka mapahamak na po kayo. Hayaan na po natin siya. Umuwi na lang po tayo. Ha? Ezra! Ezra, lumabas ka dyan! Takot na takot daw si tatay noon. Kasi unang beses niyang makakita ng aswang. Tapos nobya niya pa. Hindi raw niya alam kung bakit biglang nagbago ang anyo ni Ezra. Kung sinadya bang ipakita sa kanya ang tunay na anyo o hindi lang talaga napigilan noong mga oras na yun. Nakatatakot daw talaga ang kanyang anyo. Yung tipong maiihi ka talaga sa takot, lalo na kung kayong dalawa lang dun sa loob ng bahay. Kumulubot daw ang balat, nanlisik ang mga mata na mapupula. Tapos may mga balahibo rin sa katawan na hindi naman makapal pero pansin pa rin. Tapos yung kamay, humaba kaysa normal. Buti na lang daw at nagawa pang makatakas ni tatay at buti na lang nga rin dumating si Lolo. Kaso pagpasok nila sa bahay ay wala na si Ezra. Hindi nila alam kung saan nagtago o kung lumusot para makatakas. Hindi alam ni Tatay Oscar kung paano niya tatanggapin ang katotohanan iyon na natuklasan niya kay Ezra. Ilang araw din siyang nagkasakit, kaiisip sa nangyari. Itong mainit na sabaw. Igupin mo muna at nang umayos-ayos ang pakiramdam mo. Lo, nagpakita na po ba ulit si Ezra? O nagparamdam kaya dito sa atin? Huwag mo nang isipin ang aswang na yun. Ang isipin mo ay kumaling ka. Aba, ilang araw ka na may sakit Hindi ka pa gumagaling. Dadalhin na talaga kita sa ospital. Hindi ko naman po kailangang magpa-ospital, Lo. Masama lang po talagang pakiramdam ko. Pati ang loob ko sa nangyari. Dahil hindi na agad ipinagtapat sa iyo ang tunay na pagkatao na. Siguro nga po. Ganon po. Ganon siguro talagang pag-ibig. Kapag nararamdaman na ibiglaan, kaya may mga bagay na hindi talaga agad na pagdidesisyonan. Malay mo, pinag-isipan niya nang sabihin sa iyo, kaya kaso lang, hindi niya magawa dahil natatakot siya. Nalayuan mo siya, oras na malaman mo na hindi siya ordinaryo. Ang hirap po pala, Lo. Ang hirap tanggapin, di ba? Siguro kaya nahirapan ka rin tanggapin dahil mahal mo talaga siya. Maaring nagtatalong isip at puso mo, pero kung ako sa'yo, kailangan mong kalabanan ng puso mo. Bata ka pa naman Tsak na meron pang darating na magandang babae sa buhay mo. Yung mamahalin ka ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa isa siyang normal na tao. Lo, huwag na lang po kaya nating sabihin kay Patpat ang nangyari. Oscar! Lolo Jong! Oscar! Yoo! Naka, pasensya ka na po. Nagkasalubong kami kanina sa palengke. Naibida ko na sa kanya. Si Lolo talaga. Kaya pala sumugod na rito yung mokong na yan. Oscar! Lolo Jong! Sandali lang! Itbubuksan ko ang pinto! Hindi ka makakapasok dyan kung nakasarado! Nandyan na! Lo, mano po? Kawaan ka ng Diyos. Nagdala po ako ng kababayan. Paboritong tinapay po ni Oscar. Asan po siya? Nasa kwarto niya. Sige na, pumasok ka na. Magtitimpla ako ng kape. Mainam niyang isaw-saw. Ayos! Pakidami na rin ako sa kape ha. Sige na. Bakit ba kung kailan paggabi na siya ka pa pupunta Marami po siya akong ginawa kanina Sige na, pasok ka na. Andun siya. Hoy! Anak, buhay ka pa? Si Raulo.
Buti nga sa'yo. Yan ang napapala ng mga agaw. Baliw! Hindi ko siya inagaw. Mas gwapo lang talaga ako sa'yo, no? Nagpunta ka ba rito para mangasar o makichismes, ano? Ano palaki mo sa akin? Chismoso? Pero parang ganun na nga. Ikwento mo nga sa akin. Yung buong pangyayari ha. Si Lolo Nyong kasi, ang labo magkwento. Ano ka ba? Gusto mo ibawas ko sa itong mainit na kape? Si Lolo naman oh, di naman mabiro. Etong kape niya ko. Mainam na kapartner sa kabayan. Salamat po, Lo. Pero, sandali. Seryoso ako. Ang pagbabalik ng aswang dito sa baryo natin ay hindi lang para maglande o mailab ha. Siguro, meron siyang ibang pakay. Kaya mag-iingat kayo. Baka naman po wala lang talaga siyang ibang matirahan. Kaya naisip niyang dun manirahan sa gulod. Nako, hindi siya ubra sa akin. Kapag nakita ko siya, hawak ko siya sa buhok at kakalad ka rin hanggang dun sa plaza. Teka, bakit nga pala hindi niyo pa sinasabi sa mga nagro-ronda? Nang sa gayon, masugod natin siya. O kaya masulong natin ang bahay niya dun sa gulod na pinamumugaran niya para umalis na siya rito sa baryo natin. Wag na. Wala namang napapabalitang nang bibiktima siya rito sa atin. Wala pa. Pero hihintay pa ba natin na mangyari yun? Total naman, kitang-kita mo naman eh. Ang pagpapalit niya ng anyo, inatake ka pa niya. At yung mga sugat mong ebidensya. Basta. Wag na. Hindi na kailangan. Ha? Narinig mo ba yun? Parang may tao sa labas. Dali lang at titingnan ko. Samahan ko na kayo, Lo. Sandali. Sa yun siya oh. Mukhang galing siya rito. Nakikinig yata sa pinag-uusapan natin. Siguro, minaman-manan niya si Oscar. Baka nga po. Baka tinitiktikan niya kung anong magiging hakbang yung maglolo. Ngayong alam yun na siya'y aswang. Ay, siguro ay mahal pa rin siya ng apo ko. Kahit papaano ayaw pa rin siyang ipahamak. Pero sana hindi na siya magpunta uli dito. Dahil kapag ginulo na kami, hindi ako mangingiming hagupitin siya ng buntot bagay ko. Tama yan, Lo. Dapat sa kanya hinahagupit ang... Oo, itong buntot bagay na ito. Tapos isasabit ko siya sa puno. Pero alam mo pa, tsak na narinig niya yung sinabi mo kanina na gusto mong hawakan ng buhok niya tapos kalad ka rin siya hanggang sa plaza. Kaya malamang ang susunod niyang pumunta na ikaw. At baka ikaw ang unahin niyang bestimahin. Lolo naman, huwag din naman po akong takutin. Hindi na nagpunta ulit si Tatay Oscar sa bahay sa gulod. Iniwasan na niyang makita pa ulit si Ezra kasi mas nangingibabaw ang takot sa kanya kesa sa pagmamahal. Pero si Ezra, lagi pa rin daw sinusundan si Tatay kahit saan magpunta. Minsan ay nahuhuli pa rin ni Tatay na naniniktik sa bahay nila ni Lolo. Todo iwas na lang talaga siya, lalo pat nagsimula na ulit na lumaganap ang tungkol sa aswang. May nakakita raw at sunod ay meron na ring nabiktima, kaya pinaigting ang pagroronda sa kanila. Kahit may nakakita na sa aswang, ay hindi naman nila nakilala na si Ezra yun. Dahil iba ang anyo. Pero ang mga nagroronda ay binabantayan pa rin nila ang mga kilos ni Ezra dahil siya lang talaga ang pinaghihinalaan nila. Wala lang silang ebidensya kaya hindi nila magalaw-galaw. Nang sumapit ang piyestahan ay nagkaroon ng sayawan sa baryo nila na ginanap sa isang malawak na bakanting lote ron. Sa sayawang iyon, doon nakilala ng tatay ko ang nanay ko, si Nanay Sita. Lo, si Oscar po. Nakaiga na. Ayaw yatang pumunta sa sayawan Naku po, sandali lang ho ha. Wala akong makakasama Kailangan ko siyang pilitin. Hoy! Ano?
Ang KJ mo naman. Tara na. Ikaw na lang. Kaya mo na yan. Sige ka. Kapag di mo ko sinamahan, ipagkakalat ko sa sayawan ang nangyari sa inyo ni Ezra. Na aswang ang nobya mo. Ay, baliw. Balita ko, pupunta rin daw sa sayawan yung pamangkin ni Aling Azon. Yung taga Maynila. Nako, kalat na kalat daw yung balitang napakaganda raw nun. Makinis at maputi. Malamang type mo. Pag sumama ako sa sayawan, baka ako na naman ang matipuhan. At sasabihin mo na naman, mang-aagaw ako. Kaya ikaw na lang. Hindi. Hindi ko siya pwedeng ligawan. Kasi niligawan ko na yung pinsan niya eh. Yung anak mismo ni Aling Azon, si Barbara. Kaya sige na. Bis ka na. Para makalimutan mo si Ezra. Eh bakit ka bumubulong? Iba kasi nandiyan na naman sa paligid si Ezra eh. At nakikinig sa usapan natin. Maya-maya pa naroon na sila sa sayawan. O yan o. Bubutasin mo ba yung upuan mo? Kanina ka pa nakupo dyan eh. Nakailang sayaw na kami ni Barbara. Pati nga ibang babae, naisayaw ko na rin eh. Wala akong gustong isayaw. Panonoorin ko na lang kayo. Ano? Uy, swerte mo oh. Tingnan mo. Mag-isa lang si Sita sa upuan niya. Lapitan mo na. Pagkakataon mo na. Ano ka ba? Nakakahiya oh. Anong nakakaya ron? Binata ka. Dalaga siya. Mas nakakayang mabangko sa sayawan. Kaya sige na. Hanggat bakanti pa si Sita. Tara, samahan pa kita. Di na. Ako na lang. Matahimik lang yung kaluluwa mo. Ayos. Sige. Balikan ko lang si Barbara sa table niya ha. Sita, tama? Oo. At ikaw si... Oscar. Pwede ba kitang maisayaw? Kung ayos lang sana sa'yo. Oo naman. Sige. Si Ezra? Anong ginagawa niya rito? Okay ka lang ba? Oo. Oo naman. Okay lang ako. Sinong tinitingnan mo dun? Hindi. Wala. Napatingin lang ako. Magkwento ka naman tungkol sa'yo habang sumasayaw tayo. Nako. Wala namang espesyal sa akin. Boring ang buhay ko. Eh kung ikaw na lang ang magkwento sa akin tungkol sa'yo. Kung ako ang magkukwento, kulang ang gabi. Kaya siguro, pag nagkita na lang tayo ulit sa ibang pagkakataon, yung marami tayong oras. Ganun ba? Mukhang ang daming ganap sa buhay mo. Tinitingnan niya kami. Ano kayang iniisip niya? Nagsiselos kaya siya? Hindi mapakali si tatay noon. Kasi nga, nakita niya si Ezra. Sa madilim na bahagi ng sayawan. Nakatingin sa kanila ni Nanay Sita at makahulugan daw ang tingin niya. Siguro nagsiselos. Mukhang na-inlove talaga siya kay Tatay Oscar. Kaso nga, problema niya ang pagiging aswang niya. Kaya hindi na siya makalapit kay tatay. Isa pa, talagang iniiwasan na siya ni tatay. Maya-maya lang daw nun ay biglang nagkagulo sa sayawan. May dumating kasing lalaki na nagbalita na may inatake na naman ng aswang dun sa pilapil. Kaya ang mga kabataang nasa sayawan ay pinauwi na ng mga tanod kahit hindi pa tapos ang oras ng sayawan. Ang sunod na ikikwento ko sa inyo ay doon na agad sa ikakasal na sina tatay at nanay, habang ang aswang na si Ezra ay hindi pa rin tumitigil sa pag-ali-aligid kay tatay, kasabay ng pagkakalat niya ng lagim sa baryo. Nung mismong araw ng kasal ni tatay ay umeksena pa talaga si Ezra. Papunta na si tatay noon sa simbahan. Kasama niya si Lolo Jong. Lo, yung inarkila nating sasakyan, wala pa po ba? Baka bahuli po tayo sa simbahan. Nakakahiya naman kay Sita.
baka mauna pa siyang dumating dun. Abay, sinabi ko ng oras. Dapat nandito na yung sasakyan eh. Oscar, si Ezra. Sandali lang po, Lo. Kakausapin ko lang po siya. Wag na. Maraming beses na siyang nagtangkad lumapit sa'yo. Kailan mo pa talaga siya kakausapin? Kung kailan, malapit ang oras ng kasal. Baka po kasi sumunod siya hanggang sa simbahan. Hindi niya kakawin yun. Kahit paano, pinangingilagan ng mga nilalang ng dilim at tahanan ng Diyos. Sandali lang po, Lo. Gusto ko na rin pong matapos dito ang pagsunod-sunod niya sa akin. Ayokong guluhin niya kami ni Sita. Ikaw ang bahala. Bilisan mo lang. Ezra, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin? Kailangan kita, Oscar. Ha? Di ba? Matagal nang natapos ang relasyon natin. Alam ko. Nagkamali ako nang ipagtabuyan kita. Hindi ka nagkamali. Ayos lang na ipinagtabuyan mo ako. Kasi yun naman talaga ang dapat. Dahil hindi mo kayang tanggapin kung ano talaga ako. Ezra, paano ko tatanggapin? Mapipigilan ko ba ang pagiging aswang mo? Tingnan mo ngayon. Anong ginagawa mo? Nagkakalat ka ng lagim sa baryo. Hindi lang ako ang aswang sa lugar na to. Kaya huwag mong ibintang sa akin ang lahat ng mga nangyayaring lagim dito. O sige, ipagpalagay ng hindi ikaw ang nambibiktima. Pero bakit kasi hindi mo sinabi sa akin dati pa ang totoo? Ni hindi ko nga alam kung sinong mga magulang mo, kung saan ka galing. Pero minahal pa rin kita. Kaya lang ngayon, ang hirap na eh. Oscar, handa na akong sabihin sa'yo ang lahat. Ang lahat tungkol sa akin. Bumalik ka lang sa akin. Pakiusap, Oscar. Ezra, ikakasal na ako. Alam ko, pero hindi mo naman siya mahal. Tulad ng pagmamahal mo sa akin, di ba? Ay, nagkakamali ka. Minahal kita, oo. Totoo yun. Pero si Sita na ang mahal ko ngayon. Hindi totoo yan. Bawiin mong sinabi mo, Oscar. Bawiin mo! Ezra, hindi pa ba patunay sa'yo na hindi kita ipinagkanulo sa mga tao? Hindi ko inilantad sa kanila ang tunay mong pagkatao. Dahil isinaalang-alang ko pa rin yung naging pagmamahala natin. Sana maging sapat na sa'yo yun. Ngayon, kailangan mo nang tanggapin. Hanggang doon na lang talaga tayo. Hindi. Hindi ko matatanggap, Oscar. Sinubukan ko. Ilang beses kong sinubukan, maniwala ka. Pero hindi talaga kita makalimutan. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon, Oscar. Patawad, Ezra. Sige na. Parating na ang sasakyan. Baka mahuli pa ako sa simbahan. Oscar! Oscar, wag kang tumuloy. Ako ang mahal mo. Ako ang mahal mo, Oscar. Bitawan mo nga ako, Ezra. Oscar! Oscar, parang awa mo na. Susundin ko lahat ng gusto mo. Susubukan kong talikuran ang pagiging aswang ko. Basta tayo na lang ulit. Umuwi ka na, Ezra. Kalimutan mo na ako. Oscar, tayo na. Nakihintay ng sasakyan. Nandiyan na, Polo. Oscar! Isinusumpa ko! Hindi kayo magiging masaya. Sinusumpa kita! Hoy! Ikaw na babaeng aswang ka. Tigilan mo lang apo ko. At lalatayan kita ng buntot pagi ko. Lo, tayo na po. Hindi rin naging madali kay tatay na talikuran ang unang babaeng minahal niya. Kasi umiral sa kanya ang awa. Pero kung hindi naman niya gagawin yun, ay lalong lalaki ang problema. Mahal na niya si Nanay Sita. Kaya't itinuloy niya ang pagpunta sa simbahan.
Habang umaandar daw noon ang arkilado nilang sasakyan, ay nakita pa ni tatay si Ezra sa salamin ng kotse na nakalupasay sa kalsada at umiiyak. Isinusumpa talaga siya. Hindi tuloy niya maiwasan na kabahan dahil siyempre aswang ang nagsumpa sa kanya. Nang ipinagbubuntis na ako ni Nanay Sita, doon na parang nagwawala si Ezra sa galit. Ilang beses siyang nagtangka na ilagay sa kapahamakan ng nanay ko. Doble yung intensyon niya, ang makaganti kay tatay at makain ako dahil siyempre aswang siya. Malamang bangong-bango siya sa akin nung nasa sinapupunan pa lamang ako ni nanay. Hanggang sumapit na nga ang gabing yon na hindi nila inaasahan ang isang malagim na pangyayari. Sita, bakit? Ano nangyayari? Wala. Nanaginip lang ako. Ang sama ng panaginip ko. Ano bang napanaginipan mo? Inaaswang daw ako. Kitang-kita ko yung mapupulang mata ng aswang sa dilim. Diyan sa harap ng bahay natin. Panaginip lang yon. Matulog ka na ulit. Teka. Gusto mo bang ikuha kita ng tubig? Sige. Parang nauuhaw nga ako bigla. Uminit ang pakiramdam ko. Sige. Hintayin mo na lang ako rito. Buksan kaya natin ang bintana? Ang init-init kasi. Wag! Bakit? Buntis ka. Delikado. Baka maaswang ka nga. Itapat mo na lang sa'yo ang electric fan. Lo? Bakit gising pa po kayo? Hindi ako makatulog eh. May narinig kasi akong kaluskos sa dingding. Para bang may kamay na gumagapang sa dingding kanina. Tsaka ano ba yung narinig kong sigaw ni Sita? Wala po yun. Nanaginip lang po siya. Inaaswang raw po siya sa panaginip niya. Init na init nga po siya eh. Kaya ikukuha ko po ng tubig. Ay, init na init. Ang lamig ng panahon. Siguro totoo ngang may umaali-aligid na aswang sa kanya ngayon. Oscar! Sisita! Sandali lang po, Lo. Sita, bakit? May aswang! May aswang! Saan? Sa bintana ba? Hindi! Sa bubungan! Nasa bubungan siya! Nakita kong tinutuklap niya ang bubong natin! Halika! Doon muna tayo kay Lolo. Kukuha lang ako ng asin at itak. Anong nangyari? May aswang daw po sa bubong. Ako na bahala. Bantayin mo ang asawa mo, ha? Oscar! Natatakot ako, Oscar! Huwag kang matakot, Sita. Nandito naman kami ni Lolo. Hindi ka malalapitan ng aswang na yun. Si Lolo! Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Lolo! Ezra! Ako nga, Oscar. At oras na ng paninil ko. Sisimulan ko sa pakialamero mong lolo. Pakawalan mo ang lolo ko. Tama lang nga na hindi ikaw ang pinili ko. Dahil mapaghiganti ka kahit wala naman akong ginawang kasalanan sa'yo. Iniwan mo ko, Oscar. At isa yung malaking pagkakamaling nagawa mo. Papatayin ko kayong lahat. Binabalaan kita, Ezra. Pakawalan mo ang lolo ko. Lumapit ka, Oscar. Subukan mong iligtas ang lolo mo. Hinahamon mo talaga ako, ha? Itong bagay sa'yo ang aswang ka! Sita! Ikaw ang mamamatay! Babalikan ko kayo! Hindi pa tayo tapos! Oscar! Oscar! Anong tinatayo-tayo mo dyan? Ang lolo mo! Lo! Hindi kayo titigilan ni Ezra. Kailangan yung lumipat ng tirahan. Yun na ang huling payong na ibigay ni Lolo Jong kay Tatay Oscar dahil hindi na niya kinaya
ang ginawang pagsakmal at pagsakal sa kanya ng aswang na si Ezra. Nung gabi ring yon ay namatay ang lolo Jong ko. Sobrang sakit para kay tatay ang nangyari. Noon pa lang din niya na ipagtapat kay nanay ang tungkol kay Ezra. Nung nakaburol si lolo, ay matapang na pinuntahan ni tatay si Ezra sa bahay doon sa gulod. Hinamon niya, pero hindi nagpakita sa kanya ang aswang. Matapos ang libing ni lolo, ay agad ngang umalis sina Tatay Oscar sa baryo. Doon sila lumipat sa Maynila. Sa mga magulang ni Nanay Sita, pansamantalang nakitira sila tatay. Sa Maynila na rin ako ipinanganak ni nanay. Naging maayos naman ang buhay namin. Nagkaroon lang ng problema nang maskam sila nanay at tatay sa negosyo. Malaking pera ang nawala sa kanila. Dinamdam yun ni nanay ng sobra. Kaya nagkasakit siya at kalaunan ay binawian ng buhay. Dahil sa mga nangyari sa amin sa Maynila, nagpasya si Tatay Oscar na bumalik na lang kami sa probinsya. Total naman daw ay wala na si nanay at sa tagal ng panahon, siguro ay wala na rin ang dati niyang nobyang aswang na nanggugulo sa kanila. 18 taon na ako noong mga panahon na yon. Habang sakay ng tricycle at binabagtas namin ang daan patungo sa dating bahay nila lolo, ay itinuro sa akin ni tatay yung mga lugar na naging parte ng mga kwento niya sa akin. Aba, itay, ang ganda pala rito sa probinsya nyo. Maganda talaga rito anak. At mukhang payapa naman ngayon. Sana lang wala nang mga aswang dito gaya ng dati. Wala na siguro, itay. Medyo nadagdagan na rin yata ang mga bahay. Kasi 'di ba? Sabi mo, puro bukid ang daraanan natin. Oo nga eh. Tulad yan, walang hanay ng bahay dyan dati. Kita mo yon? Yung malaking lote na yon? Diyan kami nagkakilala ng nanay mo. Sa sayawan ng fiesta. Bakante pa rin hanggang ngayon. Yun naman ang simbahan kung saan kami ikinasal. Pero dati, maliit lang ang simbahan na yun. Ngayon, medyo lumaki na. Eh yung bahay sa gulod, itay, saan po ba yung banda rito? Hindi natin madadaanan. Doon pa kasi yun sa dulo. Pero hayaan mo, isasama rin kita ron para makita mo. Ewan ko lang kung andun pa ang bahay. Mukhang mag-i-enjoy ako rito, tay. Marami akong makukuhaan ng litrato. Mag-iingat ka lang, Kian. Baka makatagpo ka rin ng tulad ni Ezra. Pero tama ka. Magagamit mo rito ang hilig mo sa pagkuha mo ng litrato. Marami kasing magandang tanawin dito. Oh, ayan ang bahay namin ng lolo mo. Baba na. Wow! Ayos ah! Antikas pa ng pagkakatayo ng bahay nyo. Parang hindi na luma ng panahon. Ah, Asia. Tara sa loob. Mauna na po kayo, tay. Pipicturean ko lang po ang labas ng bahay. Oh, sige. Sumunod ka na, ha? Opo. Maya-maya Ay! Nakakagulat ka naman, miss. Bigla ka na lang sumusulpot yan sa likuran ko. Pasensya na. Sino ka? Ako si Kian. Ikaw? Sarah. Sarah na lang ang itawag mo sa akin. Kaninong anak ka? At kay Tatay Oscar. Dating taga rito. Ikaw? Saan ka nakatira rito? Doon lang sa banda doon. Ah, talaga? Ah, sige. Minsan, isama mo ako sa bahay nyo, ha? Sana maging magkaibigan tayo. Kadarating pa lang namin ngayon eh. Ang tingin ko, matatagalan kami rito. Kian, halika na rito. Bakit ang tagal mo? Ah, sandali lang po, itay.
kausap ko pa si... Ha? Aso na yun? Ang bilis namang nawala. Sino ka mong kausap mo? Yung babae po. Sara daw po ang pangalan niya. Kaso, lumingon lang po ako sa'yo pagtingin ko sa kanya. Wala na eh. Naiya siguro. Kaya umalis agad. Pinapaalalahanan lang kita, Kian. Huwag kang kakausap basta-basta ng mga tao dito. Alam mo naman ang nangyari sa akin. Opo, Itay. Tatandaan ko po. Nabigla lang po ako sa pagkausap dun kay Sara. Kasi siya naman ang unang lumapit sa akin eh. Siya nga pala po, Itay. Di ba po, sabi mo, pupuntahan natin ang bahay ng kaibigan mo? Si Patpat ba yun? Tawagin mo siyang Tito Patpat. Parang kapatid ko na rin yun. Pupuntahan natin siya bukas. Pero ngayong araw, magpapahinga muna tayo. Ang layo ng binahe natin eh. Tay, pwede bang ikaw na lang magpahinga? Maglilibot-libot lang po ako. Dito lang po sa malapit. Excited na kasi akong makita ang paligid. Bukas na lang. Hindi ka ba napapagod? Saglit lang naman po. Saka, hindi na ako lalayo. Nakikita ko talaga ang sarili ko sa'yo. Nung araw, hindi rin ako mapigilan ng Lolo Jong. Kahit sa paggala, talagang hindi ako nagpapaawat. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ligtas sa aswang ang lugar na ito. Siyempre, Tay. Like father, like son. Pero wag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Sa paglilibot-libot ko, ay hindi ko inaasahan na mararating ko ang bahay sa gulod na sinasabi ni Tatay. Hindi naman pala yun kalayuan sa bahay nila Lolo. Nagbalik agad lahat sa isip ko ang mga kwento ni Tatay tungkol doon. Kaya natulala ako habang tinitingnan ko yun. Kinuhaan ko ng kinuhaan ng litrato ang bahay sa gulod. Manghang-mangha ako na hindi ko maintindihan. Hindi naman mansyon. Hindi ganun kalaki at hindi rin kagandahan dahil halatang luma na talaga. Pero siguro, naaakit lang talaga ako sa mga lumang bahay at ganun din sa mga lugar na gaya nun. Kaya nawili ako sa pagkuha ng litrato sa bahay na yun. Natigilan lang ako nang may makita akong matandang babae na lumabas sa pintuan. Unang pumasok agad sa isip ko, si Ezra. Hindi kaya siya yun? Nagulat pa ako nang may magsalita sa likuran ko. Nagustuhan mo ba ang bahay? Oo. Ikaw pala yan. Ginulat mo naman ako. Pasensya na ulit. Teka, paano mo nalamang nandito ako? Sinusundan mo ba ako? Hindi naman. Nadaanan lang kita. Sige. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni Tatay. Huwag muna. Gusto mo bang pumasok sa loob? Sa loob? Bakit? Nakakapasok ka ba dyan? Tingnan mo. Sira-sira na ang mga bakod. Pwede tayong pumasok. Maraming puno sa loob. Talaga? Naku, baka magalit yung matandang babae na may-ari. Kilala mo ba siya? Oo. Kilala ko siya. Hindi siya magagalit. Ganun ba? Pwede sa ibang araw na lang? Kasi baka hinihintay na ako ng Tatay Oscar eh. Sige. Kung ayaw mo, ako na lang. Papasok ka dyan mag-isa? Oo. Bakit? Wala naman. Sige na. Sige na nga. Sasamahan na kita. Pero saglit lang tayo ha. Oo. Tayo na. Hindi ka ba natatakot? Wala akong dapat ikatakot. Bakit ikaw? Natatakot ka ba? Ako? Tiya,
Matapang ako. May third eye nga ako eh. Nakakakita ako ng mga multo. Sila pa ang natatakot sa akin kapag alam nilang nakakakita ako ng mga katulad nila. Talaga? Oo. Hindi mo na itatanong. Pati Engkanto takot sa akin. Kian! Tay? Naku, patay. Halika nga rito. Hindi ba sinabi mo? Sa malapit ka lang. Kaya pala tinatawag kita. Hindi ka sumasagot. Malayo na palang narating mo. At dito ka pa talaga nagpunta. Sa bahay sa gulod. Pasensya na po, Itay. Nalibang lang po ako eh. Hindi ko po namalayan na nakarating na pala ako rito. Pero hindi naman po masyadong malayo eh. Anong hindi malayo? Halika na. Umuwi na tayo. Delikado sa lugar na to. Kaya huwag ka nang babalik dito. Sandali lang po. Magpapaalam lang po ako kay Sarah. Sarah na naman? Wala naman akong nakikitang kasama mo. Nasa loob po siya. Makalipas ang ilang saglit. O ano? Nakita mo ba? Hindi nga po eh. Pero saan kaya siya dumaan paalis? May iba pa po bang daan dito? Wala na, Kian. Dito lang sa harap. Tayo na. Kinukutuban ako ng masama dyan sa Sarah na sinasabi mo. Pasensya na po, Itay. Naguguluhan na nga rin po ako sa Sarah na yun. Biglang sumusulpot at bigla rin nawawala. Hindi po kaya multo yun? Multo? O pwede rin namang aswang. Dahil ang mga aswang, mabibilis din silang kumilos. Pero Itay, alam mo po bang may nakita akong matandang babae kanina na lumabas sa bahay? Kaso nung dumating si Sarah, hindi ko na ulit nakita yung matandang babae. Hindi kaya siya si Ezra? Yung matandang nakita ko po. Kasi di ba po, siya lang naman ang nakatira dyan. Hindi ko alam. Basta wag ka na ulit makikipag-usap dun sa sinasabi mong Sarah. At wag ka nang babalik dito. Bago kami tuluyang makalayo ni tatay sa lumang bahay, ay lumingon pa ako roon ng isang beses. Paglingon ko, nakita ko ulit yung matandang babae. Nakatayo lang doon sa bakod at nakatingin sa amin. Parang hinahatid kami ng tanaw. Hindi ko na sinabi kay tatay, pero pakiramdam ko talaga si Ezra yon. Nakaramdam din ako ng takot kasi alam kong nasa loob lang ng bakuran si Sarah. Baka nagtago lang siya. Naging palaisipan tuloy sa akin kung anong kaugnayan ni Sarah kay Ezra. Ewan ko kung maniniwala kayo na sa kabila ng pag-iwas ko kay Sarah dahil sa mga payo ni Tatay Oscar, ay na-inlove pa rin ako sa kanya. Kasi lagi niya akong sinusundan kahit saan ako magpunta. Pinaparamdam talaga niya sa akin na gusto niya ako. At sa totoo lang naman, ay maganda talaga siya. Kaya't kahit mahigwaga siyang babae, para sa akin ay hindi siya mahirap mahalin. Namroblema tuloy ako nung maging kami na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay tatay. Kinausap ko si Sarah sa gilid ng kalsadang maraming puno. Malapit din sa bahay sa gulod kung saan kami laging nagtatagpo. Sarah, di ba sinagot mo naman ako? Bakit ayaw mo pa rin akong isama sa bahay nyo at ipakilala sa mga magulang mo? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Ikaw ba? Handa ka ba na iharap kita kay tatay? Oo naman. Kailan mo ba gusto? Talaga? Kian, pagkatapos mo akong ipakilala sa kanya, gusto kong sumama ka sa akin. Walang problema. Saan ba tayo pupunta? Sa malayo. Sa mundong tayo lang dalawa. Uy, ang gandang joke nun ah. Seryoso, saan ba talaga? Sa malayo nga. Gaano mo ba ako kamahal? Out of 10,
Siguro 11. Kung ganun, sasama ka sa akin. Handa mo bang iwan ang tatay mo para sa akin? Ha? Nagdadalawang isip ka pa yata eh. Teka, hindi naman yata tama yun. Bakit kailangan ko pang iwan ang tatay ko? Pwede naman tayong maging masaya kahit nandyan si tatay o ang mga magulang mo, di ba? Kung ganun, hindi pala malalim ang pagmamahal mo sa akin. Hindi sa ganun, Sarah. Kaya lang, bakit parang pinapapili mo ko? Wala namang nagawang kasalanan sa yung tatay ko, di ba? Hindi mo pa nga siya kilala eh. Gusto ko lang na masiguro na ako ang pipiliin mo sa lahat ng tao. Alam mo naman na mahal kita eh. Hindi naman ako magtsatsaga na makipagkita at makipag-usap sa'yo palagi kung hindi talaga kita mahal. Pero mahal ko rin ang tatay ko. Matanda na siya. Paano ko siya magagawang iwan? Lalo na't nag-iisa siya sa buhay. Baka magkasakit siya o ikamatay niyang bigla akong pagkawala. Isa pa, kamamatay lang ng nanay ko. Matapos malugi ng negosyo namin. Kaya hindi niya kakayanin na pati ako, mawawala rin sa kanya. Ganun ba? Oo, ganun nga. Kaya sana maintindihan mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita mahal. O sige, ganito na lang. Sumama ka sa akin. Tapos, babalik din tayo. Okay. Pero bago ako sumama sa kung saan man yan, dapat maipakilala muna kita kay tatay, ha? Teka. Mukhang si tatay yung paparating, ha? Hinahanap na naman niya ako. Ipakilala mo na ako sa kanya ngayon. Kinakabahan ako. Pero sige, ipapakilala na kita sa kanya. Tay, andito na po ako. Kian, sabi ko na nga ba, dito lang kita matatagpuan. Hindi ba, sino siya? Siya ba si... Itay, si Sarah po. Nobya ko. Ano? Tay, sorry po kung ngayon ko lang nasabi. Natatakot po kasi ako na baka hindi ka pumayag. Pero mabait naman po si Sarah. Sarah, magmano ka kay tatay? Mano po. Kaawaan ka ng Diyos, iha. Kian, malapit nang gumawi. Umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Sige po, ihahatid ko lang po si Sarah. San mo siya ihahatid? San bang bahay niya? Hindi na. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Sige, mauna na ako. Kian, Oscar, ang ibig kong sabihin ay Tatay Oscar. Sige. Mag-ingat ka, ha? Sigurado ka ba ayaw mo talagang magpahatid? Kahit kami dalawa na ni tatay maghatid sa'yo. Hindi na. Aalis na ako. Tayo na, Kian. Habang pauwi kami, ay may sinabi sa akin si tatay. May kakaiba raw kay Sarah kung paano siya tingnan, at nung tawagin siyang Oscar ay parang si Ezra raw, yung ex niyang aswang. Hindi raw niya alam kung bakit kinikilabutan siya. Nang sabihin ko naman sa kanya na gusto akong isama ni Sarah sa kung saan, ay lalong nabahala si tatay. Wag na wag daw akong sasama. Kailangan ko muna raw alamin kung sino talaga si Sarah. Baka katulad din siya ni Ezra na hindi niya inalam ang totoong pagkatao. Kaya nabulaga na lang siya sa katotohanan. Sa dami ng paliwanag sa akin ni tatay, ay parang pumasok sa isang tainga at lumabas lang sa kabila ang mga sinabi niya. Ewan ko ba kung bakit bulag ako sa pagkahumaling ko kay Sarah noong mga panahon na yon. Talagang gustong gusto ko siya. At dahil ayaw nga ni tatay sa kanya, kaya nagdesisyon akong tumakas para sumama kay Sarah sa gusto niyang puntahan namin. Malakas ang loob ko kasi sabi ni Sarah, babalik din naman daw kami. Handa ka na ba? Ang totoo,
Medyo kinakabahan nga ako eh. Naiisip ko kasi si tatay. Akin ang mga kamay mo. Aalisin ko ang kaba mo. Ano namang gagawin mo sa kamay ko? Ilalagay ko sa dibdib ko. O ayan, pakinggan mo ang timbok ng puso ko, Kian. Malakas ba? Oo. At teka, kinakabahan ka rin ba? Hindi. Malakas ang tibok ng puso ko dahil sa'yo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kalimutan mo muna ang tatay mo pansamantala. Dahil babalik din naman tayo sa kanya. Sa ngayon, sa akin ka muna mag-focus. Okay lang ba, Kian? Oo naman. Okay na okay lang. Kung ganun, hindi ka dapat kabahan. Tayo na. O sige. Pero huwag tayo magtatagal ha. Bakit kasi ayaw mo pang sabihin kung saan tayo pupunta? Hayaan mo na lang na sorpresahin kita. Sigurado ka bang masisiyahan ako sa sorpresa mo? Oo naman. Tayo na. Tara. Makalipas ang ilang oras, Sarah, malayo pa ba? Pagod na ako eh. Pahinga muna tayo. O kaya dito muna tayo magpalipas ng gabi. Bukas na natin natuloy yung paglalakad. Mahirap na kasing maglakad ng madilim eh. Kanina pa tayo nagpapahinga. Nauubos ng oras natin. Nauubos ang oras? Bakit? May takdang oras ba na dapat makarating tayo ron? Wala naman. Ang ibig kong sabihin ay, mas maganda kasi kung gabi tayo makakarating dun. Para makita mo ang ganda ng sorpresa ko sa'yo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Kanina mo pa sinasabi yan eh. Saan ba talaga tayo pupunta? Nakikita mo ba yon? Alin? Yung dalawang punong magkarugtungang sanga? Oo. Sa tuktok. Doon tayo pupunta. Ha? Ano namang meron dun? Basta, tara na. Sumunod ka lang sa akin. Pinapakaba mo naman akong masyado eh. Oh, halika. Tumingin ka sa paligid mo. Hindi ba? Natatanaw mo ang halos buong kapaligiran sa baba. Wow! Oo nga no. Hindi lang yata, Kian. Nasa tuktok na talaga tayo. At ang lahat ng nakikita mo sa ibaba, pwedeng maging sayo kung makikiisa ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ka lang dyan. May ipapakita ako sa'yo. Teka, huwag mong sabihin. Ay, huwag dito. Pwede namang sa disenteng lugar. Pero kung sa bagay, exciting dito. May thrill. Excited na akong makita. Tumahimik ka. Tumingin ka lang sa akin. At huwag kang kukurap kapag natanggap mo ang ipapakita ko sa'yo. Pangako, mabubuhay ka ng gaya ko. Eh Sarah, hindi kita maintindihan eh. Maiintindihan mo rin ang lahat. Sarah, teka, saan ka pupunta? Anong nangyayari? Sarah? Bakit naging matanda ka? Sarah? Nasaan ka? Sarah! sa tanang buhay ko, noon lang ako nakasaksi ng tunay na hiwaga. Sa likod ng malalagong mga halaman, nagsimulang maglakad si Sarah. Natabingan siya ng isang puno. Paglampas niya sa puno, ay naging matanda ang itsura niya. Yung matandang nakita kong lumabas sa pintuan ng lumang bahay sa gulod. Nagpatuloy siya sa paglalakad at isang puno ulit ang tumabing. Paglampas ulit niya roon, ay bumalik naman siya sa itsura ni Sarah.
malinaw kong nakita kung paano siya nagpapalit-palit ng anyo bilang si Sarah at yung matandang babae. Dahil sa nasaksiyan ko, daig ko pa ang natuklaw ng ahas sa pagkatulala. Hindi ko maintindihan noon ang nangyayari. Hindi ko nga namalayan na nasa harapan ko na ulit si Sarah. Ano, Kian? Nagustuhan mo ba ang nakita mo? Sino ka? Ano ka? Isang aswang mula sa nakaraan. Ako si Eva. Ang aswang na pinalayas doon sa baryo. At ako rin si Ezra. Ang aswang na nabigo sa pag-ibig ni Oscar. At ako ngayon si Sarah. Ang babaeng iniibig mo. Hindi. Nananaginip lang ako. Panaginip ka lang. Hindi ka totoo. Huwag kang matakot, Kian. Napakaswerte mo. Dahil ikaw ang napili ko na makasama habang buhay. Kung ikaw si Ezra, na dating nobya ng tatay ko, bakit ako napili mo? Para paghigantihan siya? Ang lahat ng kamalasang nangyari sa buhay niya ay sapat ng ganti para sa akin. Iyon ang bisa ng pagsumpa ko sa kanya dahil sa pag-iwan niya sa akin. Napakasama mo kung ganun! Hindi, Kian. Nagkakamali ka. Dapat ka pa nga magpasalamat dahil umibig ako sa'yo. Gaya ng pag-ibig ko sa tatay mo. Kung hindi kita mahal, papatayin kita mismo sa harapan niya. Pero hindi ko gagawin yun. Dahil mas gusto ko nang makasama ka. Ang buong baryo at ang mga kalapit nito ay pwedeng maging atin. Sasakupin natin! Nababaliw ka na! Hindi ako nababaliw. Kaya kitang gawing immortal gaya ko. Ayokong maging kagaya mo. Lumayo ka sa akin! Aswang! Saan ka pupunta, Kian? Huwag kang sumunod! Kung mahal mo ako, palayain mo ako! Isa kang hangal! Diyan ka lang! Bumalik ka rito, Kian! Bumalik ka! Ha? Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ako matatakasan! Ezra! Hindi ka na rin makatatakas ngayon! Tay! Tito Patpat! Halika rito, Kian. Paano niyo po nalaman ang kinaroroonan namin? Nang umalis ka, humingi ako ng tulong kay Patpat. Pinuntahan namin si Lola Sianang at nagtanong tungkol kay Sarah. Oscar! Tulong! Tulungan mo ako! Hindi ako makapaniwala kung paano ka naging si Ezra. Pero masyado ka nang matagal na nabubuhay. Dapat ka na magpahinga. Puro kayo sinungaling! Sinasabi niyo na mahal niyo ako. Pero hindi niyo naman kayang patunayan. Isinusumpa ko kayong lahat! Tito Patpat, ano pong gagawin niyo? Ililibing ko sa asin ang aswang na to para manahimik na habang buhay. Yan ang bagay sa'yo! Yeah! Yeah! Malunod ka sa asin! Yeah! Ang sabi ni Lola Sianang, may isang uri raw ng aswang na may kakayahang magpapalit-palit ng anyo. Na maging matanda, maging bata, o dalagang kaakit-akit. Kaya rin nilang mabuhay ng matagal na panahon. Pero hindi naman sila immortal. Namamatay din sila. Kung hindi sila papatayin, ay mapapanatili nila ang katandaan at kakayahang magpapalit-palit ng anyo. Hindi gaya ng normal na tao na kapag tumanda na, ay dinadapuan na ng sari-saring sakit at nagiging dahilan ng kamatayan. Tama! At alam niyo bang mula nang umalis kayo rito, Oscar,
Pansamantalang nanahimik sa pambibiktima ang mga aswang. Pasulpot-sulpot ang ginagawa nilang pag-atake para mabalansin nila ang sitwasyon. Ang hindi nga lang talaga matuklasan ng mga taga-baryo ay kung saan naglulungga ang mga aswang maliban dyan kay Sarah, na matapos mamatay ang asawa ay nagbalik sa lumang bahay sa Gulod at naging si Ezra. Tapos ngayon, Sarah naman, ewan ko na lang kung makapagpanggap pa siya ngayon dyan sa impyerno. Pero itay, hindi ba nakakaawa rin siya? Lagi siyang bigo sa pag-ibig. Hindi naman siya laging bigo. Nagkaroon siya ng asawa na tunay na nagmahal sa kanya. Totoo rin naman na minahal ko si Ezra. At totoo ring minahal mo si Sarah. Pero hindi nga lang talaga pwede. Iba ang mundo natin sa kanya. Pero buti na lang, Kian. At sakto lang ang dating namin. Kung hindi, tiyak nalalapain ka niyan kahit mahal ka niya. Tulad ng ginawa niya sa tatay mo dati. Sinakmal niya. O ano? May sugat ka ba? Konti lang po. Kaya ko naman po. O paano? Uwi na tayo. Iwanan na natin yan dyan. Hindi. Mas mabuti siguro kung ililibing muna natin siya. Sige po, itay. Ang pangyayaring iyon ay kasama na rin naming inilibing sa bundok na yon. Siguro kung meron mang naniniwala sa naging karanasan namin, ay iyong mga naniniwala rin sa aswang at sa kapabalaghang bumabalot sa kanila. Pero masaya akong naibahagi sa inyo ang kwento namin ni tatay. Marami na rin akong napagkwentuhan nito at ang iba sa kanila ay talagang napaisip kung totoo ba. Sa ngayon, nasa Maynila na ulit kami, pero pabalik-balik pa rin kami sa probinsya. Ang totoo niyan, wala na ang lumang bahay sa Gulod. May nakabili. Kung kanino binili, hindi namin alam. Basta pinatayuan na yun ng ibang bahay. Tapos dumami na rin ang mga bahay sa baryo. Ang daming naging pagbabago, kaya siguro ang mga aswang doon, problemado sila kung papaano pa sila makakapagkalat ng lagim. Wala na nga kaming balita sa kanila. At sana nga, tuluyan na nga silang mawala roon.